Hebrews 13:15. By him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is, the fruit of our lips, giving thanks to his name. Thank you.
Lord, because above all things, you are the Lord above all things. Lord, thank you for being with us this day, Lord God. Thank you for the opportunity to praise you and glorify your name, Lord God. As we gather today, Lord God, we will be with us, Lord God. So Lord God, we want to join us in prayer, Lord. Thank you for the safety, Lord God, that you've given us, Lord God. Thank you for everything that you've given us, Lord God, for your unconditional love, Lord God, for your unconditional mercy. Thank you for everything, Lord God. Lead us this day, Lord God. Lead
Isa na ito na ito mabili sa 1 Corinthians 11, chapter 11, 23 hasta sa 30. 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 30. Basta wala ka muna may langit. Diyos naman nga may langit mo nagka-bakit kami subong sa inyo. Pag nagkasalamat sa siling na ito, naging kataan kami sa mga ilawas, alam ka nagtutuli sa piling na sumaral, para simba sa inyo, sa pagkat na para tumakisin mo. Lord, ang iyo namin mo na ito sa iyo. Para makapalit naman ang nabagyan namin sa iyo. Gawin ang simba sa iyo. Dahil isang tawag mga isip sa Corinthians chapter 11. Kasama mo sa verse 23, kamo sa 24, tapos tulungan mo na doon sa 30. Corinthians, 1 Corinthians chapter 11. Verse 23. Ang maraming sulat ng kasiling kay ginabaton ko rin sa Ginoo ang pagpulutan at intalim tuntungan sa inyo na si Ginoong Isus. Kandag inyong itudiyan siya na kuha siyang tinapay. Indeed, nice word, the sweet body of Christ. This is my body, it is this to remember. 25. Sa anumang na bagay, gikuha niya ang buka sa tapos ang iya paniyakong kag nagsiling. Hindi nga po pa mo ang bago nga kasubstanan sa lingkos na din siniwan sa ako dugo sa inyo ko dinong sinihinuan niyo yun sa ako ng lugar. Seven, gani ang isang sino nga magkaon sa tinapay ng Ginoo kag mag-inom sa iya ko pa sa paging nagpapahuya sa Ginoo, nakapasalat batok sa lawas sa dugo sa Ginoo. Pintinahin kay kung wala niya nakin pakilala ang kahulugan sa lawas ng Ginoo sa iya pagkaon sa tinapay, pag-inom sa kupa, nagdadala siya sa paghukom sa iya o galingon sa iya pagkaon pag-inom. Dahil iwag kung kasama sa dalawa. Amoy niya kung nakalang ng dami sa inyo ang mga kaset nito sa mga mahuya sa amigal sa inyo para matay. Kaya atong Ginong Diyos magpangalay sa inyo natin. Dahil po yung manalangin. Our dear Father in Heaven, salamat po Panginoon sa araw na ito na kami po ay nagtitipon sa inyong bahay sa bahay. Salamat Panginoon sa panibagong buhay, panibagong pag-asa. Dalangin namin Panginoon na kung ano man ang bumabalakid sa aming puso at isipan upang kami ay makinig at matuto sa inyong salita. Ay tanggalin niyo po ito. Maaaring kami Panginoon ay may mga problema, kami Panginoon ay mga bitbitin,
Bigyan niyo po kami ng kakayahan na ma-overcome ito at magkaroon kami, Panginoon, ng peace of mind habang kami po ay let us, O Lord, even ay, Panginoon, ay tago niyo po sa mga naturan at kayo po ang makakila sa lahat ng aming mga kasama. In Jesus' name we pray. Amen. Maaari na po tayong makaupo. May umaga sa tanan. Batiin niyo po yung katabi niyo ng good morning. Good morning. Ganda may katabi pa lang yung mga nababati. Sa umaga po na ito, tayo po ay pinagpala ng Panginoon na makapag-aral ng kanyang salita. Tayo po ay ligtas na dinala sa kanyang gawain. At atin pong magiging topic for this whole month ay yung tinatawag na yung salita na gratitude. O kaya naman thanksgiving. Last year, inawit natin yung heart of thanksgiving natin. And this time, gusto ko pong mas maintindihan natin bilang isang mananampalataya. Ano yung purpose, kaya ano naman yung magiging bunga pag ang isang tao ay may tinatawag na attitude ng gratitude or yung mapasalamatin. Sino dito ang pag-gising nagpasalamat sa Panginoon? Diba? Sino dito yung pagdating nagsabi, Lord, salamat na karating ako sa church. O kaya, Lord, salamat na ipagkain ako sa umaga na ito. Nalipat na siguro tayo, no? Yung iba, very good kasi naalala nila na, Lord, thank you for this life. Lord, salamat sa ginagawa ng Panginoon. Kahit po na maliit na bagay, pwede natin nga pasalamatan sa Panginoon. At yan po ay nanggaling sa Kanya, kaya dapat po na pasalamatan natin. At sometimes, ito pong tinatawag na, naalala ko pala, nung ako po ay bata pa, siguro ang tansya ko noon ay mga grade 6 o kaya grade 5. Meron isang pastor na bago siya pumunta ng Oman, ay ang last preaching niya sa church ng hapon, fellowship, is about gratitude. Tapos bumalik siya after 5, 6, first year, second year, third year, fourth year. Mga second year na ako sa Bible school, pagbalik niyang una niyang preaching na inulit is patungkol sa gratitude. So tinitingnan ko yung buhay niya, sabi ko, bakit kaya lagi na lang gratitude yung kanyang topic? Bakit na lang lagi yung topic niya pagka sa church o kaya naman sa labas kami Bible study, yung kanyang ipinapahayag ay patungkol sa pagpapasalamat. Tinignan ko yung buhay niya, naalala ko, 50 anyos na pero hindi halata. Siya ay 55 na siguro yun. Alam niyo bakit? Kasi marunong siyang magpasalamat sa lahat ng bagay. May mga tao kasi na, alam niyo, pinagpala pero hindi pa rin marunong magpasalamat. Pagka merong isang picture nasa sasakyan sila, dalawang mama, yung isa, sila nakapunta sa DSB. Ayun na. Nakapunta. Pero mga kapatid, sa DSB kasi, meron siyang clip no? Yung isa makikita niya yung bangin, yung isa yung bato na lang. So, meron dalawang mama, alam kung nakita niyo na rin ito. Tinitignan niya yung pader, wala siya nakita, kaya ang lungkot-lungkot niya. Tapos yung isa, nandun siya sa kabila, masaya siya, nakikita niya yung surroundings. Tapos may another picture, parang ang ginawa ay pinapakita yung mindset ng isang tao. Idepende yun sa pagtingin niya. Nakaupo siya at nakikita niya yung mga rock, pero ang kanyang caption, wow, ang ganda naman ng creation na ito. Tapos doon sa kabila, ang ganda-ganda na nakikita niya, pero, ay, ganito pa rin ako, ang lungkot ng buhay. Nakita niyo yung perspective ng dalawang picture na yon. Yung isa, kahit na meron dahilan para maging masaya, ang lungkot-lungkot niya. Meron naman kayo nakitang tao gano'n? Yung pinagpala, pero parang ang lungkot-lungkot ng buhay, yung parang pinagtakluban ng langit at lupa. Nakakita na kayo ng gano'n mukha. O kaya masaya na siya, pero yung mukha niya mukha pa rin malungkot. Kaya alam niyo, isa sa mga joke ko lang noon isa sa mga ayoko na hayop, yung sa NIV, alam niyo ba yun? Anong breed nga yan? Yung aso sa NIV, Men in Black. Yung mukha kasi nung parang pusa mo, pagkagising mo yun, makikita mo. Kaya ayoko mag-alaga ng gano'n. Buti pa yung retriever siya, yung mga aso na kangisit. Ayun, lukot agad yung mukha. Biro ko lang yun, pero okay ba yung mga Kristiyano pagka tayo nakikita doon tayo sa trabaho, sa school, di ba, Juanita? Tingin isa si Juanita lagi, parang galit siya, no? Mga kapatid, there's a question. Bakit nga ba natin kailangan matutunan
yung magkaroon o bakit natin kailangan matutunan o kaya naman ipanalangin na magkaroon ng attitude na maging mapasalamat. Bakit kaya? Christian lang ba ang dapat tanongin ng gano'n? Minsan nga, no, makikita natin sa community natin sa labas, kung sino pa yung hindi Christian, sino pa yung marunong magpasalamat sa maliliit na bagay. Para tayong mga mananampalataya, tumataas yung standard natin. At pag hindi natin na-meet yun, ay hindi ako magiging mapasalamat yun. Wala ko, ang aking puso ay magiging ungrateful. Alam niyo po ba, kung buksan natin ang ating Bible, ito po ay inutos ng Panginoon. Psalms chapter 9, verse 1. I'm going to read from the NIV version. Sabi niya dito ng psalmist o ng taga-awit, I will give thanks to you. Last month, ito po yung ating topic, worship. I will worship you. Lord, with all my heart, I will tell of all your wonderful deeds. Sabi niya dito, ako ay aawit para sa iyo, ako ay magpapasalamat para sa iyo, kapagkat meron kang nagawang magandang bagay. At lahat ng tinulit mo ay maganda. Tama? Isipin niyo lang yung paligid. Pag tinignan niyo yung katabi niyo, creation ba yan ng Panginoon? Baka naman nadidismaya kayo. Diba? Creation yan ng Panginoon. There's a wonderful thing yan sa inyong nakikita. Alam niyo po mga kapatid, pag ito po yung naging perspective natin, pag tayo po ay naging mapapasalamatin na tao, it changes our perspective in life. Meron pong isang sikat na preacher noong 1800s. At nung siya ay nag-preach, nasunog yung bahay niya. So pagkatapos niya mag-preach, binabalita sa kanya ng mga kapitbahay, Sir, yung bahay niyo nasusunog. Alam niyo ang reaction niya? Ay ganoon ba? Kung ikaw nasunugan ng bahay, talagang matayin ka, parang incident dito sa Pananukoy, talagang lumuluha siya, talagang buong mukha niya basang-basa kakaluha. Kasi nga nasunog yung bahay nila, ang bilis lang nasunog. Pero itong mama na to, sabi niya, ay ganun ba? Ang sabi nung nagsumbong sa kanya, teka, nasunugan ka na ng bahay, pero bakit parang okay lang sa'yo? Alam niyo kung ano sinabi niya? Hindi ko bahay yan. Bahay yan ni Lord. Kaya problema ni Lord yan, kasi preacher niya ako eh. Kung nasunog yan, bahala si Lord mag-provide ng panibagong bahay para sa akin. Nakikita niyo yung perspective. Yung isa, nasunugan ng bahay, yung isa, nandun, na-witness niya yung nasunugan. Pero bakit ang saya-saya pa rin nila? Kasi alam ng taong to, itong nasunugan na to, na meron silang buhay na Diyos. Mga kapatid, minsan no, ang puso natin ay nagiging ungrateful. Kasi kung meron tayong prayer desires, o kaya meron tayong mga pinapanalangin na hindi nakaayon sa kalooban ng Panginoon. And sometimes, itong mga bagay na ito ay hindi nakakapag-worship sa Panginoon. Amen? Meron tayo minsan, Lord, siya na talaga, magtatapat ako sa inyo pag binigay niyo sa akin ito si Paul Darken Hanson o kaya naman itong Coca-Cola na babae na ito. Lord, pag binigay na ako sa inyo, pag ginawa niyo akong top notcher sa ganito. Lord, pag binigyan niyo ako ng ganitong talento, maglilingkod ako sa inyo. Hindi lang yun. Kasi hindi yun yung kalooban ng Panginoon. Yung puso natin, masyadong demanding, nagiging ungrateful. Lord, hindi naman ito yung hinihingi ko, bakit binibigyan? Nakikita niyo mga kapatid, even in a very little thing, na hindi natin na-practice yung pagiging mapasalamat din. Unti-unti po yung nag-grow na ang ating puso ay nagiging ungrateful. Mga kapatid, when I say, have a grateful heart, magkaroon tayo ng puso na mapasalamatin. Is it manipulation? Sinasabi kasi ng iba, ay, Christian kayo, minamanipulate kayo, dapat lagi kayong masaya. Hindi po eh. Kasi yun yung sinabi ng Bible eh. I will give thanks to you. Umaawit po yung psalmist dito. Bakit daw? Meron siyang dahilan sa kanyang puso. I will tell of all your wonderful deeds. Ang nakikita ng psalmist, yung mga bagay na ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Siguro bukas ng umaga, lalabas tayo, papasok, sasakay ng jeep, o kaya naman kakain sa bahay, kasi hindi naman tayo lalabas. Siguro, almusal pa lang, magre-reklamo ng ba naman yan? Kulang ko itlog, araw-araw itlog. Healthy ang itlog, di ba? Sa morning. Pampatalino raw yung pastor namin, minsan ayaw mag-almusal sa kanya kasi every morning itlog yung pinakain. So, may hotdog, may corned beef naman. So, lalo na itlog na pansin ko.
Minsan, yung puso natin, itlog na naman yung pagkain ko. O kaya hotdog na naman, kape na naman. Pero pag lumabas kayo, makikita niyo yung mga tao, walang pagkain. Meron pa tayong dahilan para magpasalamat sa Panginoon. Tama? Nung nakaraan lang, nagbabanding kami ng magkakaibigan. Habang kami nagbabanding, yung isa namin kasama biglang sumuksok sa cellphone. O ano ginagawa mo? Bigla siya nagpo-post, nagsusulisit siya kasi yung friend niya na disgrasya sa motor, nakoma, lumubo pa nga dito yung picture. Nasa ambulance, may dugo siyang malaki dito. After 2 days, namatay. Meron ka bang dahilan para magpasalamat sa Panginoon? Buhay ka pa. Tama? Kahit na hindi tayo nakareceive ng mga material things, knowing na ikaw ay nandito at humihinga, dapat ka magpasalamat sa Panginoon. Sabi nga, no, it is God's evidence in our lives if we are grateful, if we are a grateful person. Pag tayo po ay magpapasalamatin, ibig sabihin meron tayong Diyos sa buhay mo. Meron tayong dahilan para maging masaya. We also acknowledge God's blessings and changes in our personal life. Meron pong mga tao, no, sinasabi, pag kinumusta, ito pa rin ako. Pero meron naman talaga siyang blessing na tanggap. Ang nangyayari ng kanila, ang naging perspective niya sa buhay ay tignan lang yung mga negatibong bagay. Hindi niya nakikita yung mga bagay na hindi sa kanila pa rin. Kaya mga kapatid, it is a good habit o kaya naman maganda na pag-aralan natin yung naging set up ni Apostle Paul. In Philippians chapter 4, let us open our Bible. Philippians chapter 4. At alam niyo po ba mga kapatid, habang ginagawa ko po itong devotion na to. So, kung ako yung gumagawa ng devotion, ng preaching, ng mensahe, gratitude, di ba? Dapat masaya ako, tama? Dapat yung aking mindset ay more on pagpapasalamat. Habang ginagawa ko po itong mensahe na ito, ay unti-unti rin kong kumikilos ang ewan ko kung ako ay tinuturuan ng Panginoon. Kasi everyday na ginagawa ko itong devotion, ang message na ito, always meron pong dahilan para ako yung grateful. And even ngayon, this past 2 to 3 days, para bang yung nangyayari ay hindi kasi siya ay hindi ayon sa akin. Kaya nga sabi ko, wow, it is probably the will of God na ma-share ko to kasi una pa lang sa akin ay naiintindihan ko at natutunan ko na. So tignan natin yung sinabi ni Apostle Paul na maaaring makakarelate po tayo. Philippians chapter 4. Simulan po natin sa verse 1. Sabi dito, therefore, sino kausap? Mga mananampalataya, Philippians, brethren, brothers and sisters, whom I love and long for, my joy and crown. Stand firm thus in the Lord, my beloved. I entreat Lydia and I entreat Syntyche to agree in the Lord. Yes, I ask you also through companion. Help these women, itong mga leaders nila, who have labored side by side with me in the gospel together with Clement and the rest of my fellow workers, whose names are in the book of life. Tignan niyo po even si Apostle Paul nasa kulungan, marunong siyang mag-appreciate. Nakikita niyo? Hindi niya sinasabi na wala yung inaasahan kong tao dito Ito yung pinulungan ko Pero hindi naman na-mention si Timothy dito. Ang na-mention mga babae, dapat yung mga leaders din, mga katropa niya dito. Pero meron siyang puso na mapagpasalamat. Sabi niya, asikasuhin niyo ito. Ipanalangin natin itong mga nabanggit na pangalan. And sabi dito, to me the gospel together with Clement and the rest of my fellow workers, whose names are in the book of life. Ito po yung verse 4. Rejoice in the Lord always. Emphasize pa. And again, I will say, ano daw? Rejoice. Ano po ba yung word na ginamit sa rejoice? Ito po ay malapit sa word na charis. Yung charis po is grace. Pag ikaw po ay pinagpala ng Panginoon, nandito sa inyo yung word na mapagpasalamat. Yung kairete. Sabihin nyo nga, kairete. Kasi ang grace is charis. Diba? Medyo may magkakahawig sila. Pag may grace ka, meron kang puso na mapagpasalamat o kaya masayahin.
Kaya yung mga tao na hindi marunong magpasalamat at nakikita lang nila negative, palaging malungkutin yan. Meron ba dito niyan? Meron ba? Bukas pa sa mga. Dapat ngayon, hindi na. Amen? Baguhin natin yung ating mindset. Kasi po tayo ay mananampalataya. Sinabi ni Apostle Paul, an encouragement, it is an invitation. Let your reasonables, yung mga pagpapala, be known to everyone, your testimony. The Lord is at hand. Ito po yung ating main verse. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication. Ano daw? With thanksgiving, let your requests be made known to God. Balikan po natin yung first part. Do not be anxious about anything. Alam niyo po, napaka-crucial po ng word na rejoice o yung kairete. Kasi po, sa whole ng New Testament, alam niyo kung ilang beses nang binanggit po? 15 times. Ibig sabihin, tinipid. Talagang may quality. Thanksgiving. Mapagpasalamat. Okay, ikaw pala meron ito. Ikaw pala ay kakaiba kasi unique ka. Kasi sa New Testament, 15 times lang po binanggit yung word na thanksgiving sa original language. And in verse 6, ito po yung mga hindi masayahin. Yung word na anxious. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng anxious? Yung anxiety? Ano po kaya ibig sabihin nun? Pagka inanap natin si Miriam, tinanong natin, pag sinabing anxious, characterized by extreme, hindi mild ha, yung mga taong anxious, yung mga taong balisa, worried, sila dito yung may fear, sila dito yung laging natatakot, yung laging nag-aalala. Siguro ako, nakaka-relate ako bilang nanay. Sino yung mga nanay, tatay? Si Rose niya, hindi lang umuwi eh. Hira, sinatulay ng Jesus. Diba? Kasi I'm worried. At the same time, I am praying. Naalala niyo yung kinwento ko? Si Adam tumakbo bigla. Yung tingin ko na tumatakbo habang nananalangin. Yung mga tao na papalit na, lalo na yung tricycle driver. Siya yung, parang stoplight na siya sa akin na. Sobrang anxious, worried. I'm not saying valid, tama na wala lang kayong gagawin. That moment, naalala ko lang na, ay, dapat unahin ko naman natin habang ako'y tumikilos pa kung kasi. Pinuntahan ko pa rin si Adam kasi hindi na makatapos yun. Mga kapatid, if we are kind of person na matataputin, ito po tayo, anxious. Ano daw yung sinabi ni William Webster? Characterize, ito raw yung character mo. Pag hindi ka masayahin at ang reciprocal ay anxious, ikaw ay extreme uneasiness, hindi ka mapalagay. Extreme ha, para bang tinaig mo pa yung nag-espresso, nakatatlong espresso sa isang araw. Kita niyo yan, meron ba kayong kilala na pag ginano mo lang, grabe ng gulat, nervyoso. O kaya naman yung mga taong overthinker, hindi yung overthinker, tumingin lang sa sakyan, maaalala niya na yung final destination. Lahat na nangyari. Napanood ko po ang Final Destination simula 1 hanggang 5. Hanggang 6 lang yan, di ba? Panood ko kaya minsan kami nagko-construction sa church. Naalala namin yung mga pwedeng mangyari na mahulog na yung pako, katama sa mata mo kung ano-ano. Tapos naglalaro rin kami ng zombie-zombie. Kaya kami yung mga binata noon, pagka nandun kami sa parang sumat, nandun kami sa second floor, natin yung mga tao. Kwentuhan kami. Ano kaya kung maging zombie itong mga to? Anong mga hawakan ko yan, Emma? Sabi ko, kung nakuha hawakan pala, kasi meron tayong pala rito. Tapos saan tayo dadaan? Doon tayo dadaan sa mga bubong. Kasi katabihan namin yung mga building, kasi mga daddy. Nag-overthink kami. May pagka-anxious. O kaya naman, hala, pasahan na ng project, wala pa rin akong pagbayad. Hala, yan na yung bill. Patong-patong na yung 200 lang na tubig, naging 800 na. Parang ninervyusin ka dyan. Tama? May mga bagay na kapag pa-worry sa atin. Sabi pa dito, uneasiness of mind. Pag nangyari ito, anong nangyayari sa isang tao? Pag uneasiness of mind, anong nawawala? Anong araw yung fruit of the Spirit? Peace. Nawawala tayo ng peace of mind. Pag tayo yung isa sa mga klase ng tao na hindi mapagpasalamat. Mga bata, juniors, kids, practicein nyo na maging mapagpasalamat. Pag binigyan kayo, sinong Sister Love, sinong nagpasalamat sa inyo? Marami ba? Oh! Meron naman. Diba?
dapat practice niyo yung mapagpasalamat. Mag-aalis kayo, magpasalamat kayo sa mga makasalamat. Thank you po. Hindi niyo po ako nabigyan, but thank you po. Tama? Magpapabot ng plate, paliyog, ano nga yung pagigilid na? Lugar lang, salamat po. Practice po natin yung attitude na mapagpasalamat. Ito pong mga tao na ito ay meron pong brooding fear about some contingency. Alam niyo po yung brood, talagang puro. Para tayo nagpo-brood, para tayo nagpo-cultivate ng puso na nervyoso na pasakitin. Pag hindi po tayo mapasalamat sa Panginoon. Being anxious preoccupies our minds to something that we cannot change. Sino dito ang takot sa dilim? Sino dito ang may nakita na sa dilim? Nagpo-cultivate tayo ng something. Alam niyo po kung paano po tayo nagpo-cultivate ng something sa isip natin? Pag pinaniwalaan natin. Meron po akong experience noon. Share ko na lang ha. Nakakita ako. Sa akin yun eh. Tapos alam nyo, ilang testimonies na, ay may nakita rin ako, may nakita. Alam nyo bakit? Na-cultivate sa akin, ay, totoo pala yan. Gagayahin na nila, na-cultivate. Ay, pagkaganto pala nangyari, ito pala yan. Pag sinabing multo, ito pala ay white lady. Ito pala dapat ay puti ang mukha, puti ang damit. Kasi na-cultivate na ito dapat ang structure ng isang white lady. Nagpo-cultivate ako ng fear. Pag lumabas ako, baka may makita ako sa puno. Sino-cultivate ko yung fear. One time, nanonood yung kasama ko ng paranormal. Nakakanood na kayo nun? Ako kasi, i-stop ko yung paranormal. Alam niyo bakit? Nagiging abnormal yung isip ko. Nasa office kami, madilim. Kasama kong lalaki, nanonood siya ng paranormal. Pasok ng pastor namin. Napanood mo? Alam bang sinisira mo yung isip mo kakanood mo ng ganyan? Kasi mga sapi-sapi yun. Simula noon, naalala ko, ay tama pala yung decision ko na ako manonood ng mga horror, ng mga tawag dito, mga paranormal na yan, sapi-sapi yung nakahiga ng gabi, biglang makakatakin ng paa. Kasi binubrood ko yun sa isip ko. Nag-break ako ng fear. Kung ano yung nilalagay ko sa isip ko, yun na yung nagiging attitude ko. Pag ang isip ko, puro negative, puro fear. Pag nakita ko si Tito Nori, lalapitan niya ako. Ay, takot ako. Pag may service sa akin, baka pagalitan ako, baka kigal ako. Ay, si ano, baka kutsain ako, husgahan ako. Kasi pinipig natin. Pero kung papalitan natin yan, mga kapatid, ng mga bagay na makalangit, bagay na, ano yun, maging thankful tayo, mga positibong bagay, na pinagkaloob din naman ng Panginoon. If, sabi nga ang ating first point, it reinforce our faith in God. Kung ang ating isip po ay pinupuno natin ng makalangit na bagay. Every Sunday, ang ating pinag-aaralan ay Bible verse. Every Sunday, nakikinig tayo ng mensahe, yung nilalagay natin sa isip natin. Every vacant time natin, nakikinig tayo ng Christian music. Hindi yung papakinggan natin yung mga naghiwalay, yung kabisado natin yung mga artista na nag-pray, sasabihin, wala talagang forever. Hindi na rin ako maghanap ng forever. Tama? Ay, ganito pala, pag nag-asawa, no? Gusto-gusto yung cheating. Pwede ba yun? At kumbaga, ninonormalize nila yun eh. Diba? Pag nilagay natin sa isip natin yung mga binata, mga dalaga, ay, sali na tayo dyan, talagang yan ay normal yun. Pwede ba natin hindi normalize yung gano'n? Pag nasa work ako, puso yun. Diba? Nakaka-relate naman sila yung mga nakakatanda. Sabi ko, hindi rin. Pag tama ang foundation, either ng lalaki o ng babae, hindi yan. May tendency, pero pag tama ang foundation, meron pa rin Panginoon yung conscience, yung Holy Spirit na mag-remind. And I disagree. Sabi ko dun sa mga kasama. Mga kapatid, kailangan i-nurture natin yung ating isipan na mga bagay na magre-reinforce sa ating pananampalataya, kagaya kay Apostle Paul. Sabi niya in Philippians 4, I can do all things. Bakit? Siguro kung pinalagay niya sa isip niya nung bata siya, mahina ka, Pablo. Pagtanda niya, alam niyo ba, mahina dapat ang confidence nito, ang self-esteem ni Pablo eh. Ano yung bakit? Panot to eh.
Pagod ka, wala kang itsura, pagtatawanan ka ng mga tao. Siguro kung yung pinakinggan niya, siguro hindi siya makapag-preach. Hindi siya makapag-solve. Ay, hindi ako yung solve kasi pangit ako. Kulang yung buhok ko. Sorry Pero sa totoo lang, naglalagas na to Hindi nyo lang halata. Ay, hindi ako magsusolve kasi hindi ako magaling magsalita. Diba? Tignan siya, sabi ni Apostle Paul, no? Perspective. I can do all things. Para daw? Through Christ. Yan ang kanyang mindset in the book of Philippians. Bakit? Meron siyang goal. I press toward the goal, the highest goal. 2 Corinthians 4:15. For it is all for your sake, so that as grace extends to more and more people, it may increase what? Thanksgiving to the glory of God. Ibig sabihin, kung tayo po ay may grace ng Panginoon, pinagpapala ng Panginoon, the more po tayo na natututo magpasalamat. Thanksgiving to the glory of God. We glorify God pag tayo po ay nagkakaroon ng attitude na magpapasalamatin. Yes, praise God, meron akong ganitong bagay. Praise God, meron kaming ulam. Uga. Yung iba nga, uga, wala uga. Yung lang meron. Diba? Yung iba, walang masuot, pero ikaw may nasusuot. May pampalit ka. Meron akong kakilala Sabi niya, wala na naman akong sapatos. Ang ibig niya sabihin pala na walang sapatos, walang bagong sapatos. Pero 3 layer yung sapatos na nakatambak. Babae pala siya. Walang sapatos. Buti pa yung kapitbahay natin may bago. Nililinisan lang pala niya yung 3 pares na. Yung kanya 3 hilera, hindi lang nalilinisan. Kaya mukhang mabili. Diba? Nagiging ungrateful, pero perspective mo. Sabi pa ng Philippians 4:6, no? Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Mga kapatid, I am asking for a prayer. Si Rose, pupunta to data sa IBC. Pag hindi pumunta to tanggal ko. Minsan, ng mayor sila, sa tayo. Sabi niya, bad news. Pag hindi ako pumasok, baka wala na akong trabaho. Hindi nga yung bad news. Dapat na makita, mag-glorify pang Panginoon. Subukan mo yung ginawa ni Daniel at saka ni Esther. Si Esther, sabi niya, kung mamatay ako, sige lang. Basta gagawin ko yung kalooban ng Panginoon. Kung ang kalooban ng Panginoon magsimba, kung tanggalin niya yung trabaho na yun, ipapalit siguro na mas maganda. Tama? Hindi tayo matatakot kasi provision niya ng tao iba yung provision ng Panginoon. Sa tingin niyo, hindi kami natatakot mawala ng panggastos. May takot din kami. Pero next may takot ako sa Panginoon na hindi ko siya sundin. Kaya sabi ko sa kanya, sige ka, pag hindi ka pumasok dito, baka doon sila may bumagsak na nuclear. At least wala pa. O kaya naman baka i-grant yung request na increase dahil hindi ka umattend. Baka dahil umattend ka at sumuway ka sa Panginoon, madami pa sila. Sabi ni Esther, di ba? If I perish, I perish. Tama? Basta susundin ko ang kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, sabi nga ni Apostle Paul in Philippians 4:6, kung susundin ko lang yung pagod ko at ako ay magiging anxious, hindi ko may susulat ko. Mapapalitan yung thanksgiving ng anxious at hindi ko mag-glorify ang Panginoon. When we are anxious, in-occupy nito yung ating isip sa mga bagay na hindi na natin basta-basta mababago. Alam niyo po ba, ang isang tao na nakakita o nakapanood ng pornografiya ay hindi po talaga nawawala yan sa isip niya. Ang reality po niyan ay tinatakpan lang niya. Kaya the more na pinipid natin yung ating isip ng mga bagay-bagay na hindi nakagorify sa Panginoon, there are things na hindi na po natin ma-wipe out. Ang gagawin na lang natin, tatakpan na lang natin. Minsan bubuksan, minsan talagang pababayaan. Kaya maging careful po tayo kung ano yung pinapasok natin sa ating isip. And when we pray for something, mga kapatid, let me remind you, everyone, expect God to give you that in a very unique and challenging way. Then, give it peace. Lord, I'm praying na ako po kanina binabagay ko nga, no? Lord, pinagpipray ko po yung patience kasi lagi pong mainit ang ulo sa bahay. Ano pang painitin niya ng Panginoon? Gagalitin ka pa ng mga kasama mo sa bahay. Come to think of it. O nga pala, no? Pinagpipray ko nga pala ng mabang pasensya ko.
Dapat pala lalo ko kung pakalmahin yung aking sarili. Lord, pag-pray niyo po na maging mapagmahal ako na tao. Sabihin ni Lord, tignan mo yung mga corrupt na tao niya. Mga hindi yung deserve ng love. Tapos marirealize mo, ay, nga pala, nag-pray ako ng love and compassion. Dapat ipanalangin ko kung mga tao. Whenever we pray, we are praying for strength. God will give you trials. Whenever you are praying for blessings, God will empty you para ma-recognize mo yung blessings na parating. And when you pray for love, God will give you victory. Mga kapatid, let me remind everyone again and again. If we are going to apply yung perspective ng Apostle Paul, to have a heart, a mindset na marunong magpasalamat, it will strengthen, first of all, number one, it will reinforce our faith in God. Every little things marirecognize natin, ay, sa Panginoon galing. Nawawala yung pride, nawawala yung arrogance, nawawala yung fear, na i-render natin. Ay, si Lord naman nagbigay dito eh. Last week, di ba, si Job, pinag-aralan natin. Sabi ni Job sa kanyang buhay, teka, hubad ako dumating sa mundong to. Hubad din ako mamamatay. Hindi ba ako pwedeng masaktan? Hindi ba ako pwedeng ma-empty? Ginawakan din ako ng Panginoon. Kukunin niya yan, kukunin niya yan. Pero alam nyo, dahil naging matapat si Job, pinagpala siya ng Panginoon at times 10. Ang pagpapala sa kanya ng Panginoon. Ay, maglilikod na ako, magtatapat na ako para times 10 din. Baka hindi po yung kasagutan sa inyo ng Panginoon. What I'm saying is yung satisfaction. Yung faith natin sa Panginoon lumalalim. Kunin man tayo ng Panginoon na hindi natin nakuha yung at least sigurado sa Panginoon tayo. Pero maganda rin no, kung pagpalain tayo ng Panginoon habang tayo rin nasa Kanya na naging. Mga kapatid, another bagay na ini-strengthen ng ating attitude ng mapagpasalamat. It strengthens or it reinforces our peace of mind. Yung peace of mind natin na reinforce. Pag tayo mapagpasalamat sa maliit ng malaking bagay, bilang isang mananampalataya, at inulit natin na yung verse ng Psalms chapter 9 verse 1. Alam niyo po ba ang nangyayari sa Psalms chapter 9 verse 1? Full of war, guerra. Pero sabi niya, Lord, I will give thanks to you. Psalms. Isang mga awit. Mga kapatid, nawa po pag tayo ay nasa mga sitwasyon na hindi natin mag-glorify ang Panginoon. Think of the past things na, teka, na-overcome ko nga yun noon eh. Bakit ito hindi ko ma-overcome? So, ma-overcome ko to para ako po ay patuloy na lumago sa ating pananampalataya. Ang problema lang yan ni mga to, si Ella, pagkain ng problema niya. Pagka nagkikaidara na yan ni Juanita, problema nito, pera na. Pagka nagkikaidara ng tata, paano na ubusin yung pera? Ayos yung problema, no? Sana ganun, no? Ang problema na nila nanay ni Rosie, mga bigas na ang problema nun eh. Ulam, bills, diba? Nag-grow ang ating problema. Sumasabay po yan sa atin. At na-overcome natin. Kaya ang ganda na nasa church tayo. We pray for each other, we encourage each other, diba, nakaka-fellowship natin kahit paano naisasantabi natin minsan yung problema or naisusurrender natin sa Ginoo. Mga kapatid, let us change our perspective. Magkaroon po tayo ng biblical perspective. Sabi po ng Panginoon sa Matthew, let us open our Bible for the last time. Sa Matthew chapter 6. Ito, lagi natin na-open na nababanggit ko eh. Sabi dito, no? Verse 31, therefore do not be anxious. Anxious na agad. Huwag daw tayo masyadong kabahin, mga matatakutin. In the Revelation, sa sino raw mapupunta sa mga sa eterno? Yung mga anxious, yung mga doubtful, yung mga fearful. Verse 31, therefore do not be anxious, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the Gentiles, ito pong point dito ay mga hindi mananampalataya. Seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. Amen? Alam ng Panginoon, alam ng Ginoo yung pangailangan mo, kalmahan mo lang.
But seek, ano daw? Kinokontra niya yung worry. Ano daw gagawin pag tayo nag-worry? Seek ye first the kingdom of God. Ano pong meron sa kingdom? Sino ang nasa kingdom? Si king. Anong meron sa kingdom? Yung kayamanan ng king. Mga kapatid, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Verse 34, therefore, do not be anxious about. Sino dito yung laging worry na bukas, lunes na naman, work na naman. Diba? Papasok na naman, kakain na naman, pamasahe, lahat tanan na. Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. May nakatalaga na problema para sa araw ng lunes. Problema na yan, hindi mo na yan mababago. Yung pag-iisip mo na lang pwede mong baguhin. Yung response mo sa mga bagay-bagay. Mga kapatid, I hope naintindihan po natin ng isang mananampalataya. Ay meron ding magandang kaugalian, magkaroon nawa ng magandang kaugalian na tayo po ay mapasalamat. Instead po na Tagalog, mapa-buking, mapa-tantrums, mapala-reklamado, perspective. Let us pray. Father God, salamat po sa umaga nito kami po ay nagpala ng salita. Thank you Lord for this reminder na sometimes nami-miss namin. Baka most of the time kami, Panginoon, ay worried sa mga material things at nakakalimutan namin na meron kaming Heavenly Father, the Creator of this world, the Provider. Salamat, Panginoon, sa mensahe at sa buhay ni Apostol Pablo, na even si Apostol Paul nasa loob ng kulungan, nakuha niya pa na pasalamatan yung mga iilang tao na nag-take ng courage para siya ay puntahan at bisitahin. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Apostol Pablo, dahil sa ganitong sitwasyon na siya, Panginoon, ay merong sapat na dahilan para magreklamo, mag-rant, magalit sa inyo, ay meron siyang puso na mapagpasalamat. Thank you, Lord, for reminding us that during those times na kami, Panginoon, ay sinusubok ng aming pananampalataya, maganda palang palitan ito aming rant, ang aming ungrateful heart ng mapasalamatin na puso. Lord, continue to teach us that every day ng aming buhay ay matutunan po namin pasalamatan ng inyong mga pagpapala. Magmula sa buhay na pinagkakaloob ninyo, sa oportunidad na makapaglingkod sa aming pamilya, sa oportunidad na binigay nyo sa amin dahil kami, Panginoon, ay may source of income. Na minsan kami, Panginoon, ay nagre-reklamo na, Lord, we are pagod na kami. But still you are blessed kasi meron kang kinakapag-uwi. Salamat, Lord, for giving us this opportunity na kami po at Panginoon ay makapag-aral. Na itong mga kabataan na ito minsan ay napapagod at nagsasawa na sa kanilang pag-aaral. But still, pinagpala na sila na magkaroon ng chance na makapasok sa eskwelahan. Hindi kagaya ng ibang bata. Thank you, Lord, for this opportunity. Na imbis na ipapahinga na lang sana namin ng Sunday morning, meron kaming chance to worship you and to learn na meron palang tinuturo sa Bible na dapat kung isang mananampalataya ay maging mapasalamat. Thank you, Lord, for everything na inyong patuloy na pinakaalala sa amin. May you humble our hearts, our minds. At Panginoon, kayo, Panginoon, ang madakila sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po ito may lahat. Yung pastor sa itong mensahe. Sa sinibayan, let's worship the Lord sa pabalik sa ato na kanapos-lo para sa mga friends. Lord, salamat sa mensahe ng aming nabasaan. Sabay na sa mga ganyan sa gamay man ang friends na mga bagay pero pinangal mga kami magpasalamat mga friends hindi ito ang takit sa aming dito ang isang kumalina para ang pangalan salamat ng kami sa amon makalimutan ang mga salamat ng Spirit at
You may now sit down. Ngayon pong first Sunday of the month, atin pong ginukunita ang ating Lord's Supper. Sapagkat ito po ay inutos ng Panginoon na gawin natin. Meron pong mga church na nag-Lord's Supper nagpa-partake ng banal na hapag every Sunday. Meron naman pong mga churches once a year. Pero po tayo po ay matagal na rin natin ginagawa at hindi tayo na gagawin natin ng Lord's Supper every first Sunday of the month after the worship message. Let me read from 1 Corinthians 11:23. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." In the same way also he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup of the Lord, you proclaim the Lord's death until he comes." There are some Christians na iisip nila they are guilty and ayaw nila mag-partake ng Lord's Supper. O kaya naman meron pong mga mananampalataya, o kung mga nabautismo na nagpapartake ng Lord's Supper, na nagpapatuloy sa kasalanan. At gusto po ipakita ng verse na ito, yung sobrang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Sabi dito, "For I received from the Lord," kinakwento ni Apostol Pablo, "that the Lord Jesus on the night," itong time mismo na ito, siya ay niloko. Alam niyo kung anong pinakita niya? First of all, yung kanyang, sabi niya, "This is my body which is broken for you." Ibig sabihin nun, you have a part in me. Sipin niyo nagkakasala tayo, pero ang sabi ng Panginoong Hesus, mahal pa rin kita. You can still partake a part of me. Pangalawa, na proof ng pagmamahal niya is yung new covenant. Sabi niya, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Hindi niya lang ito ginawa ng isang beses. Sabi niya, ulit-ulitin ninyo ito. Lagi yung tatandaan, every time na tayo po nagpapartake ng Lord's Supper, hindi lang po ito elements, hindi lang ito pinag-pray na tinapay at juice o kung ano man yan. Ito po ay simbolo ng pagmamahal ng Panginoon at walang hanggang covenant niya para sa atin. Tayo po tumayong lahat, panalangin po natin ito. Amuyo ka. Lord, salamat Diyos na natin kung maka-orod mo sa mga mo sa una ang kadalawa ang anak ni Quintus Crucius kasi sa iwas sa amo sa kasalanan. Hindi niya ikusan bali sa kalumayan, hindi mo laging suko sa sabay na among matumat sa
o mga members ng bulan. Yung napag-ibig namin sa inyo pag-pagod kumayo sa ano, gawin na diyan sa ilang na-officer. Mari na po tayo makaupo. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." In the same way also he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Aming Ama na Diyos na dakila sa lahat, salamat sa inyong pagmamahal. At sa pamamagitan ni Jesucristo, ito po nga sinakatupad. Ang kanyang katawan ay pinayubay sa krus ng Kalbaryo. Ang kanyang dugo ay tinigis upang kami po ay linisin sa aming mga kasalanan. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging karapat-dapat sa Lord's Supper sa inyong katawan at dugo. Every time na kami po ay gagawa o mag-iisip man lang ng mali, ay maalala namin na kami po ay nagpapartake ng Lord's Supper. At kasama ka namin, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. Help us, O Lord, to overcome the fear, the temptation, the lust, and everything na hindi nakakapagpusin. Sa pangalan ng aming Diyos na si Kristo.